May kita natin ang iba't ibang rebulto dito sa simbahan na tila ba'y ito ang kinakausap ng mga tao nagdadasal. Minsan ba'y naiisip nyo kung bakit may mga rebulto ang simbahang katoliko? At bakit ito naging representasyon ng kanilang paniniwala? Gusto mo bang sumama? Araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Teka, Hayop ka! ba't parang may araw narinig ka rin, akong nag-aaway? mabubulok ka sa impyerno. Hayop ka! May araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Hayop ka! May araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Hayop ka! May araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. ate ba't mo naman sinisigawan si Father? Ano bang ginawa niya sa'yo? Eh kasi hindi niya nire-respeto yung paniniwala ko. He criticized it in a bad way. Okay lang sana kung sa maayos na pamamaraan niya sinabi. Kaso hindi, sa paraan ng pananalita niya para naging biktima na rin ako. Iyan ang nangyari sa isang babaeng Catholic devotee na nagsampa ng criminal suit sa isang Dominican priest dahil sa pahayag nito na di umano'y offending religious feelings na naramdaman niya sa pagiging rabid critic of Our Lady, Mary Mediatrix of All Grace ng pare. Naturang offensive para sa isang lady devotee ang ginawa ng pare sa paulit-ulit na pag-criticize nito sa aparisyon ng Birheng Maria sa Batangas, pati na rin ang pamamaraan kung paano nila pinapractice ang kanilang paniniwala na kaugnay sa imahe. Bakit nga ba ito naging big deal sa pare na siyang may alam pagdating sa simbahan? Well, ang sagot dyan ay dahil bawat relihiyon ay may pinaniniwalaan at may sarili-sariling paraan ng pag-express ng kanilang pananampalataya. Also, every religion has its own values and beliefs that believers hold on to dearly. Since these values are sacred, believers are often sensitive when other people deal with them. At kapag ito ay na-disrespect ng kung sino man, i-judge ka na nila. Kaso, hindi lang judge ang nangyari sa paring ito, kundi inaresto. If you are observant enough, in Catholicism, different statues are seen not just in churches, but also in other infrastructures. Even if we don't really know what they look like, they surprisingly have faces. These statues may mean nothing to some, but for believers, these statues hold sacred values that they follow. If we explain it in a sociological way, this would make sense if we use Durkheim's take on religion, where religion is a unified system of beliefs relative to sacred things like totems, where images represent something for them. Pero ano nga ba ang totems? Totems are significant representations of principles or values that the group of people who worships them find it important. Kumbaga, kung ano yung nire-represent ng bawat totems, ayun ang sinusunod ng mga tao. Doon nagre-reflect ang morals and values nila. It also binds people together like an allegiance. Kumbaga dito sila belong sa group of people na may same morals as their totems. Actually, ang totems noon ay mga animals at plants, and ito yung wino-worship nila dahil they believe that these are possessed by a supernatural power. Sa case ng ating lady devotee, ang totem na tinutukoy rito ay ang image ni Mary. Pero, hindi porket walang totems o rebulto ang isang relihiyon, ay wala na itong sacred beliefs na sinusunod. Katulad na lamang ng mga Iglesia ni Cristo na wala silang representasyon ng kanilang paniniwala katulad ng mga rebulto. Ngunit kahit wala silang physical na representasyon ng kanilang religious beliefs, ay may mga sarili pa rin silang paniniwala na maaaring hindi natin maintindihan dahil hindi tayo kabilang sa kanila. At dahil nagre-reflect ang values and morals ng lady devotee sa Our Lady, Mary, Mediatrix of All Grace, lahat ng practices na ginagawa nila rito ay sacred. Kaya naman ganun na lamang kalala ang galit ng lady devotee na ito sa pare. Katwiran naman ng pare na ang basehan niya sa pag-criticize ng image is that the said image is not miraculous and its supposed apparitions have no supernatural origins, in which other devotees refused to believe and stood firm with what they believe, even if it's doubted by many because they had a vision that the Virgin Mary communicated with them. O diba, ang dami kong chika? Pero ano bang connect nitong mga pinagsasabi ko sa sociology? In a sociological sense, this could be an effect of an altered state consciousness where a person is detached with reality and believes that they can communicate with a supernatural being.
It could be achieved by means of prayer, dancing, meditation, drugs, and among others. In addition, as per Durkheim's theory, religion binds people especially when social currents happen. At ano nga ba ang mga social currents na to? Social currents are characteristics in a society or moods that differs from diverse group of people. It has a strong feeling that gives us confidence or willingness to do things that we think we can't. Teka nga, parang tumigil sa pag-function yung utak ko. I know this is a lot to handle. So ganito, kunwari, kadalasan ay lagi sinasabi ng mga tao na problema ka lang, malaki ang Diyos ko. O di kaya yung famous Bible verse na Philippians 4 verse 13 na I can do all things through Christ who gives me strength. And then after rin sabihin yon, bigla tayo magkakaroon ng courage na harapin yung mga gagawin natin. Suddenly, bigla tayo magkakaroon ng lakas na loob kahit na down na tayo sa buhay. At usually, nangyayari ang altered state of consciousness sa tuwing katatapos lang ng religious rituals like fasting. So dahil puyat, pagod, at gutom ang mga tao, ay hindi makapag-function ng maayos ang mga utak, ending, mabilis tayo makukumbinse. So altered state of consciousness plus social currents is equal to mabilis makukumbinsi ang mga tao, which happens sa isa nating lady devotee na naniniwalang nakipag-usap sa kanya ang Birheng Maria. Ngayon, alam na natin kung bakit naging offending religious feelings ang ipinataw ng lady devotee sa pare. Pero magkaroon muna tayo ng konting recap. Dahil sa issue na ito, ay natalaki na natin ang mga sumusunod. Una, kung bakit naging offensive ang dating ng mga sinabi ng pare para sa lady devotee. Pangalawa, na ang bawat relihiyon ay may kanya-kanyang sagradong paniniwala kung saan dumedepende ang kanilang morals at values sa buhay. Pangatlo, na ang mga rebulto ang representasyon ng mga Katoliko para sa kanilang mga sagradong paniniwala na nagsisilbing basehan ng kanilang morals. At pang-apat, ang pagtalakay ng altered state of consciousness na kung saan ang mga tao ay nagiging detached sa reality. Nakakamtan ito sa pamamagitan ng dasal, meditation, pagsayaw, at iba pa na nagdudulot na pagiging gullible ng mga tao. Pero bago pumara at magbayad ng social reflections, kayo ba? Sa tingin nyo ba mahalagang bigyan natin ng imahe ang mga bagay na sagrado sa atin?